Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Matas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-usapan po natin yung kwento na inihahayag na tila pinaghalong mga chismis sa internet at mga maling pag-aunawa sa mga pangyayari kaysa sa isang nakumpirmang katotohanan. Alam niyo po kasi itong si Kitty Duterte ay napapabalitang pinagbawalang bumisita sa kanyang ama dyan sa The Hague, no? At dahil sa kalasingan at nagwala daw doon sa ICC, no? Pero tingnan natin yung pinakabagong ulat mula sa The Hague noong nitong buwan ng Marso 2026. At nang malaman natin yung tunay na kalagayan dyan, kung siya ba ito talaga bang pinagbawalan dahil sa pagwawala at kalasingan, no? At sabi nga ng iba, hindi ganyan, no? Hindi Davao City yan, no? Dahig yan. Huwag niyong gayahin ng mga pag-uugali ninyo nung kayo ay nasa Davao pa at very powerful ng presidente ang iyong ama. Pero tingnan natin yung katotohanan. Ayon po sa opisyal na impormasyon, no, wala pong opisyal na tala o maaasahang ulat ng balita na nagsasabing ipinagbawal si Kitty Duterte na pumasok sa pasilidad ng detensyon ng ICC dahil sa pagiging lasing, dahil parang war freak siya doon sa sa The Hague. Sa katunayan po, nakita siya sa The Hague nitong March 2, 2026 lamang nang bisitahin ng kanyang ama kasunod ng pagdinig para sa pagkumpirma ng mga akusasyon laban sa dating Pangulo. Ito yung confirmation of charges. So nakita siya doon. So walang katotohanan yung kumakalat na balita sa internet na siya ay hindi na pinapayagang pumunta doon sa ICC sa The Hague. Ngayon, ang mga chismis na to tungkol sa kanyang parang ginawang gulo, allegedly ginawang gulo, ay malamang na nagmula sa matinding tensyon, no, sa paligid ng pag-aresto ng kanyang ama noong nakaraang taon, noong 2025 pa yun eh. No, kasi alam niyo naman, nung panahon na yon siya ay talagang galit na galit, very emotional, nung ipalabas ng live ang pag-aresto, no, sa NAIA at ilang pribadong post sa social media ang kumalat pagkaranoon. Kitang-kita na naman natin nung talagang nagwala si Kitty Duterte noon. Siyempre hindi mo maalis ama niya yun eh, di ba? Na may dumating pa doon sa punto na yung pati yung kanyang ama may napukpok na na ulo ng isang pulis. Anyway, no, hindi itong mga pag-uugali ni Kitty Duterte nito to, kung isasama mo yung nangyari na yan sa NAIA, ay hindi po humantong sa pagbabawal sa pagbisita sa kanyang ama. Okay, so maliwanag yan. Walang pagbabawal. Ang mga ulat mula sa huling bahagi ng Pebrero at nitong first few weeks ng Marso, today is March 9. Dito ngayon ito ay nagpapakita na siya ay ang isa sa pinakamatibay na taga-suporta ng kanyang ama. Maliwanag yan. Isa siya sa pinaka-solid supporter ng kanyang ama. At ayon sa kanyang punong abogado na si Nicholas Kaufman, araw-araw siyang nagpapadala ng liham sa kanyang ama. So, ganun, very supportive ang bata na to sa kanyang tatay. And I think kahit sino naman no, na anak, ganyan na ibibigay at ipakikitang suporta sa kanyang ama, no, dahil hindi makapasok araw-araw, sumusulat yung bata, no, sa kanyang ama. Ngayon, bagamat hindi naman siya ipinagbawal dahil sa mga dahilan sa chismis, ito pong United Nations Detention Unit o yung UNDO ng International Criminal Court or ICC ay may napakahigpit na mga alituntunin na talagang ipinatutupad diyan sa lahat, no, ng concerned parties na nandiyan dyan sa International Criminal Court, yung mga nakakulong diyan. Diyan, lahat ng bisita ay kailangan sumailalim sa mahigpit na pagsusuri para sa seguridad ng community diyan, pati na diyan sa ICC.
anumang individual, sino mang individual, kahit na pamilya, no, na mukhang lasing o nagiging violente, ay pinagbabawal yan na pumasok, no, sa araw na yon, alinsunod sa karaniwang mga alituntunin ng pasilidad. So hindi ka basta-basta talaga makakapasok diyan. So kung gano'n ang pinakita ni Kitty Duterte, hindi na natin talaga makikita yan dyan sa area ng ICC. So may naka-schedule na mga oras diyan, no? At kung kailan ka pwedeng papasukin, no, doon sa nakakulong. Okay, so itong mga aligasyon na to na lumabas nitong mga nakarang araw ay wala pong katotohanan talaga, no? Maging fair naman tayo, no? At hindi porket anti-Duterte o anti-BBM or pro-Duterte, pro-BBM ay maglalabas tayo ng mga balitang hindi kaaya-aya, no, para do sa mga taong concerned, di ba? At panatilihin natin na tayo po ay naglalabas ng mga balitang mga makatotohanan at hindi fake news. Kasi yung anumang gulo na maidudulot sa pasilidad ay idodokumento ng registry dyan sa ICC, at bagamat maaari itong humantong sa pansamantalang pagpapahinto, no, walang kumpirmasyon na permanente na pagbabawal para doon kay Kitty Duterte para bisitahin yung kanyang ama doon sa kulungan. So nakikita pa nga natin yung ibang miyembro ng pamilya katulad ni Napolong Duterte na kumakain doon sa labas. Maging mga abogado niya, si Panelo, mukhang nakita ko nga doon nung isang beses kumakain pa doon. Kasalo yung mga talagang mga avid supporters ng dating Pangulo. At ito lang linggo na to, aktibo si Nakiti Duterte, Baste Duterte sa Dahig. Bagamat nagpasya ang pamilya na wag nang panoorin yung aktual na mga pagdinig para sa pagkumpirma dahil mahirap ito, no? Magiging emotional ka talaga kapag pinanood mo yan. So they decided not to watch the confirmation of charges. At nakikipag-ugnayan na lang sila sa mga abogado at yung mga talagang nanonood doon sa pagdinig, no, sa dating Pangulo sa confirmation of charges. Ngayon, yung kwento po tungkol sa lasing at ipinagbawal ay tila isang klasikong halimbawa ng pagpapago ng kwento sa social media na talagang it was well-designed para umangkop sa tema ng karma o pagmamay-ari ng privilege na binanggit natin kanina. Ngunit hindi ito sumasang-ayon sa mga dokumentong ulat ng kanyang presensya dyan sa ICC. So, walang katotohanan at validated dyan na ayon sa records doon sa ICC ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbisita ng mga anak, including Kitty Duterte, sa dating Pangulo na nakakulong sa ICC. So para sa akin, no, whether you are pro BBM, whether you are pro Duterte, para sa akin iwasan po natin yung magpalabas ng mga maling balita, mga fake news, dahil ito po ay hindi nakakabuti sa ating lipunan at medyo ang epekto nito sa ating mga mamamayan ay hindi maganda. At wag po nating pamihasain ang ating mga sarili na masanay, no, na mag-share agad-agad ng mga balitang hindi naman validated at hindi naman napatunayan na may katotohanan. Sapagkat at the end of the day, tayo din naman ang magmumukhang tanga kapag nagbasa ka ng balita na hindi validated at walang katotohanan, na purely base lamang sa pagtahi-tahi ng mga kwento na chismis lang talaga. Bumababa tuloy yung ating level ng pagkatao pag ganyan na umaasa tayo sa mga balitang purely chismis lamang.
So, ang payo ko ay sana sa susunod bago tayo mag-share ng mga kwentong na nanggagaling sa internet, nanggagaling sa social media platforms ay kinakailangan tingnan nating mabuti, busisiin kung ito nga ay may katotohanan at base sa mga official records ng mga facilities or institusyon na kung saan ay nakakulong yung dating Pangulo. So, hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your